Hello! Magandang gabi sa inyo lahat. So, ito yung request to ni Nanay Riza sa Korea. Shout out po. Ang sabi dito, matandang babae sa Palawan nagiging aswang daw. Aswang. Hindi pa tayo makamove on sa aswang ano. Pwede kayo mag-request sa ibang video na pwede natin pag-usapan. Baka bukas mag-upload ako ng exploration namin sa hospital kasama si Sir Just Clint, no? So, tingnan natin to mga kababayan ko. Ang title nito, ito yung magandang gabi bayan. Babae sa Palawan, nagiging aswang. So, ganito po ang format ng reaction video ko pagka magandang gabi bayan yung gagamitin natin. Kababalaghan Classic, Aswang. Bayan kasama na po sa mayamang kultura ng Pilipinas ay ang ating paniniwala at kwento tungkol sa aswang. Kung saan sinasabing nagbabago sila ng anyo, naglalabas ng mahabang dila at umaatake sa mga tao para sa kanilang dugo at laman. Sa naging research noon ng grupo ng MGB, naidokumento po namin ang ilang istorya ng di umano'y mga aswang. Ang isa nga rito ay nakaharap pa ng MGB sa Palawan. Ayos ah! Ayon kay Ginang Juliet Uy, sa isang bayan sa Palawan siya lumaki at nagkaisip. Paminsan-minsan ay lumuluwas siya dito upang dalawin ang negosyo ng kanilang Feeling pamilya ko, na pagkukura. 1998 pa ito, no? Noong mga time na yan, kadalasan kasi pag probinsya na yan, sa Mindoro, kinikwento sa akin. Hindi ko na naabutan niya. Kapapanganak ko lang yata yung 1999. 1998? Pinanganak ako, mga 2000 eh. Di ba? Yung mga 1998 na yan, naaalala ko, na ikwento sa akin, kahit sa Mindoro, talagang bundok pa yan dati. Puro rough road doon. Ang cable TV nung araw nga doon sa amin noon, 4 lang ang channel eh. Naalala ko noon, hindi naman 4, mga 10 din. May Cartoon Network na kami noon sa Mindoro, kami lang ang may ganun noon dati. Yung mga nagpakabit ng cable. Wala talagang doon, wala talagang, as in, talagang bukid talaga. Wala pang cellphone signal noon. Doon. Limitado lang talaga yung yung pagka manonood ka ng movie, kailangan pumunta ka pa ng ng Maynila bago ka makapanood ng mga bagong movies noon. As in talagang primitive talaga noon dati. Kaya hindi ko masisi pagka ganon yung lugar pag mga ganon talaga, kung ano yung mga naririnig mo doon, yun na lang talaga yung panghahawakan mo eh. 'Di ba? Lalo na yung culture diyan sa aswang na yan, since wala namang bagong information na pumapasok doon sa lugar nyo, mapapagtibay kasi nun yung yung paniniwala nyo eh. Minsan ay biglaang siyang napauwi dahilan sa nagkaroon ng problema sa kanilang niyugan. Nangyari kasi, yung nagkaroon ng strike yung mga tenant namin sa Nugan. So, bumaba kami kasama yung yung brother ko at saka brother-in-law para mag-kopra. At dahilan sa pansamantalang humalili sila sa mga nagtatrabaho sa koprahan, naisip nilang makituloy sa bahay ng kanilang tiyahin na si Magdalena, na malapit lamang ang bahay sa Niogan. Since wala kami matutuluyan, nakiusap ako sa kanila dahil bodega lang ang nandoon sa Nugan. Kinabukasan, muling nagbalik sa koprahan si Aling Juliet. Ngunit inaya nito ang mga kasama na maagang umuwi dahilan sa bumigat ang pakiramdam ng katawan. Hanggang noong gabing natutulog siya at inaapoy ng lagnat. May nakita ako na sa bahay niya, kasalukuyan kaming natutulog. Nagising na lang ako at napansin ko, merong nahuhulog na merong mahaba, parang lubid na puti. Ang animoy tali na puti ay unti-unting lumalapit sa kanyang mukha hanggang sa dahil sa takot ay nagsisigaw ito.
Nagising lahat ng kapatid ko at saka yung brother-in-law ko. Ngayon bumagsak ang kumalampag sa kwarto nila. Kinabukasan ay nagdesisyon si Aling Juliet na magbalik sa Manila. Ngunit bago umalis ay nangako siya sa kanyang tiyahin na sa kanyang pagbabalik ay pasasalubungan niya ito ng pabango. Pagkaraan ng 2 buwan ay muling lumuwas si Aling Juliet sa Palawan at muli silang nagkita ng kanyang tiyahin. Subalit nakalimutan niyang ibigay ang naipangakong pabango. Hindi ko na ibigay ka Tinitingnan ko yung yung turn of events ha. agad sa kanya na magkita kami. Pabango yan, di ba? Yung pabango, oo. Ngayon, sa bahay, minsan, nakahiga ako gabi, maliwanag ang buwan, ang laki ng yung full moon. Gulat naman. Nagulat ako, bakit napakalaki naman ang pusang ito? So, the following day, nagtanong-tanong ako sa neighborhood kung bakit kung may pusang ganun kalaki. Parang aso, ang laki. So, sabi naman nung yung sister-in-law ko dito sa bayan, sabi niya wala namang aso, ay walang pusang ganun kalaki. Binaliwala ito ni Aling Juliet. Subalit sa pangatlong gabi sa kanilang bahay sa Palawan, hindi siya makapaniwalang dito niya makakaharap ang hindi inaasahang bisita. Medyo nainitan ako bago maghating gabi. Binuksan ko muna dahil di ako makatulog. Sabi ko, anyway, bago pagtulog ko, sasara ko na lang ang bintana. Sindak at takot ang namayani kay Aling Juliet nang tumambad sa kanyang harapan ang mabangis na muka ng isang matandang babae. Nakatayo siya. Na ganun ang posisyon niya. Nakaganon siya. Gumaganon siya. Gumagalaw. Na parang bang may hinahanap na hindi ko maintindihan. Basta ganun. Kitang-kita ko dahil ang liwanag ng buwan. Matandang At saka babae. identified ko siya. Nilakasan pa rin niya ang loob at isinigaw ang pangalan ng tiyahing si Magdalena. Natakot ay itsura, no? Pagtawag kong ganun, bigla ang kanyang transformation. Doon ko nakakita ang bilis ng transformation niya na naging pusa siya, na tumalon sa bintana. Doon ako nakumbinse na siya pala'y ganun. Kinabukasan, dala ang sasakyan, pinagtas na niya ang highway patungong Nyogan na 18 kilometro pa ang layo mula sa bayan. Subalit, laking gulat niya nang Nasa lubong ko siya sa highway. Mag-isa siyang naglalakad. May dala-dala siyang tinuhog na isda na sariwa. Ang inaano ko lang sa kanya na napakalayo para lakarin ng isang matanda ang highway. 18 kilometers lalakarin mo yan. May edad ka na. at bagamat nakaramdam ng takot, sinakay niya ang tiyahin na noon ay pumapara na sa kanya. Habang binabagtas nila ang daan pabalik ng Nyogan, napansin niyang sumusulyap sa kanya ang tiyahin at parang balisa. At ilang sandali pa, bigla itong umiyak at isinumbong sa kanya ang pananakot na ginagawa ng katiwala ni Aling Juliet sa palaisdaan nito na malapit sa kanilang tirahan. Sabi niya, yung... Wait ha. Baka makalimutan ko kasi nag-take note ako ng mga puna ko eh. Yung yung experience niya sa quote-unquote na aswang, yung nakita niya parang sinulid daw na bumaba. Diba? So ina-assume natin dila ng aswang yun, Nangyari yun, nilalagnat siya, na nakahiga siya. At yung mga nakikita niya, yung mga pusa, nangyayari yun every time na matutulog siya. May theory ako dito eh. Hindi ito yung lehitimong aswang. Ito ay dulot ito ng ng bangungot. Kasi every time na may mangyayari,
palaging ano siya nasa kama siya natutulog siya 'di ba? Tapos sumigaw siya Bakit hindi in-interview yung mga nakasama niya doon nung sumigaw siya? Feeling ko sleep paralysis ito lalo na nung na-mention niya ito banda rito, wait lang 6:21 ito na-mention niya dito na nakita niya yung ito. 'Di ba natutulog siya dito? Muna, hindi ako makatulog. Sabi ko, anyway, bago pagtulog ko, sasara ko na lang ang bintana. Oh. So may nakita siya, Sindak at takot ang namayani kay Aling Juliet nang tumambad sa kanyang harapan ang mabangis na muka ng isang matandang babae. Oh, matandang babae, yun ang account. Kung makikita mo yung signs and symptoms ng sleep paralysis, yung tinatawag na old hag syndrome, ano ba yung old hag syndrome na yan? Old hag syndrome. Yung symptoms niyan, wait lang isa-search ko yun. Kasi ang old hag kasi matandang babae yan Ito sa Healthline, healthline.com, ang sabi dito, yung old hag syndrome na yan, sleep paralysis yan. 'Di ba? Ito yung state na waking up without being able to move or speak can provoke feelings ranging from mild anxiety to outright terror because hallucinations often occur at the same time as the paralysis. This is psychobiological experience feels supernatural to many people. Feeling mo talaga supernatural yan, pero lang yan, psychological yan. Here's what the research have revealed about this common sleep disturbance. 'Di ba? Bakit tinawag siya na old hag syndrome? Sleep paralysis is almost universal experience. People in cultures all over the world have used their own folklore to explain the phenomenon. 'Di ba? Parang nagkakaroon ng confirmation bias ito sa culture natin. Yung sleep paralysis na 'yan. Ayan in Newfoundland, Canada, people traditionally call it old hag syndrome because it feels as though a witch-like creature is perched on the chest. Parang may nakikita silang witch-like para mangkukulam. 'Di ba? Ang old hag kasi matandang babae 'yun According to a similar Nigerian tradition, a demon woman pounces during your dreams and renders you motionless. 'Di ba? Demon woman naman ang nakikita sa Nigerian culture. Sa Japan naman, ina-explain yun as spirit seeking vengeance by suffocating you in your sleep. 'Di ba? Maraming version 'yan. Pero kaya tinawag siya na old hag. Ang old hag kasi matandang babae, ibig sabihin 'yan Meaning yan na nagmamatch sa nito. Nagmamatch sa description nito na may nakita siyang sleep paralysis ito for me. 'Di ba? Kasi kung aswang 'yan, pinasok ka na niyan, dapat kinain ka na niyan 'Di ba? If aswang 'yan, tingnan nga natin ang itsura ng old hag sa depiction. Old hag meaning. Yan Ang hag pala, sorry, hag lang. Parang redundant ang when you say hag kasi, ang definition nun sa Collins Dictionary, unpleasant or ugly woman. Or ugly old woman. Pangit na matandang babae. Yung old hag na yan, yung old hag syndrome na yan,
yan yung common na symptoms, yung may nakikita kang babae, sleep paralysis. For me. Kasi just imagine na nasugod ka na ng aswang, hindi ka pa kakainin. Bangungot ito. Nakatayo siya. Na ganun ang posisyon niya. Nakaganon siya. Gumaganon siya. Gumagalaw. Na parang bang may hinahanap na hindi ko maintindihan. Basta ganun. Kitang-kita ko dahil ang liwanag ng buwan. At saka identified ko siya. Nilakasan pa rin niya ang loob at isinigaw ang pangalan ng tiyahing si Magdalena. Hindi na sinasabi na hindi siya makagalaw, ano? Hindi siya makagalaw dyan. Kasi kung totoong halimbawa nandiyan na, ba't di ka tumakbo? Motionless ka kasi yan kasi sleep paralysis yan. Pagtawag kong ganun, bigla ang kanyang transformation. Doon ko nakakita ang bilis ng transformation niya. Na naging pusa siya, na tumalon sa bintana. Doon ako nakumbinse na siya pala'y ganun. Kinabukasan, dala ang sasakyan. Totoo. Dahil may dala-dala na siyang isipin na aswang yung tiyahin niya, di ba? Dito na papasok yung confirmation bias. Pinagtas na niya ang highway patungong Nyogan. Ano ba yung tinatawag na confirmation bias? Yung maghahanap ka na ngayon ng link dun sa iniisip mo. Di ba? Explain muna natin. Ang confirmation bias kasi, madalas ko sinasabi yan eh. Kapag ka ikaw ay na-made up na yung mind mo, yung pag-iisip mo, maghahanap ka na ng reason doon eh. For example, ganito mga kababayan, manghuhula ako, hinulaan kita, alam mo, suswertehin ka mamaya paglabas mo dito sa bahay ko. Narinig nyo sa akin as manghula. Kayo naman, pinaniwalaan nyo na ako, no? Kaya kahit na anong mangyari sa yung kamalasan sa labas, hindi mo iisipin na malas yon. Kasi ang panghahawakan mo, yung swerte na sinasabi ko. Diba? Kahit lumabas ka ng bahay ko, nadukutan ka, hindi mo pa rin iisipin na kamalasan yun. Diba? Or nahuli ka dun sa biyahe ng barko. Diba? Pero pagka uwi mo ng bahay, nakakita ka ng 20 pesos, bigla mo sasabihin, ay, ito na yung sinasabi ni Bungo na suswertehin ako ngayon. Yun ang tinatawag kasi na confirmation bias. Dito kasi sa case na to, na siya, may pinanghahawakan na si ate eh. Ngayon, maghahanap na lang siya ng connection doon sa na-experience niya. Katulad nito, no? 18 kilometro pa ang layo mula sa bayan. Subalit, laking gulat niya ng Nasa lubong ko siya sa highway. Mag-isa siyang naglalakad. May dala-dala siyang tinuhog na isda na sariwa. Ang inaano ko lang sa kanya na napakalayo para lakarin ng isang matanda ang highway. 18 kilometers lalakarin mo yan. Diba? Unang-una, hindi niya naman nilakad yun eh. At may reason kung bakit naglakad si nanay. May edad ka na. Diba? Bakit ba siya naglakad? at bagamat nakaramdam ng takot, sinakay niya ang tiyahin na noon ay pumapara na sa kanya. Habang binabagtas nila ang daan pabalik ng Nyogan, napansin niyang sumusulyap sa kanya ang tiyahin at parang balisa. At ilang sandali pa, bigla itong umiyak at isinumbong sa kanya ang pananakot na ginagawa ng katiwala ni Aling Juliet sa palais. Natakot pala siya eh. Kahit di naman ako, wala akong sasakyan, maglalakad talaga ako niyan. Na babarilin ako eh. 'Di ba? Hindi naman, wala namang kababalaghan doon. Kahit nasabihin mong hindi siya tinakot, maglakad man siya, wala namang kababalaghan doon. Malay mo, nag-aabang lang siya ng dadaanan, ay ng sasakyan na wala naman talaga, na habang kesa mag-abang siya, di maglakad na siya. 'Di ba? Walang paranormal dito sa nangyayari. Daan ito na malapit sa kanilang tirahan. Sabi niya, yung ikang kwan, yung taong yon ay naglagay ng alimango o alimasag sa ilalim ng bahay niya. Di sabi ko naman, nag-isip ako, anong kinalaman nun, no? Tinanong ko ngayon siya, sabi ko, bakit bo? Sabi ko, ano bang nun? Anong relasyon nun? Paano nangyari yun na namatay ang asawa niya dahil lang doon? At doon na nagtapat ang tiyahing si Magdalena at sinabing,
sila'y aswang na nagpatindig sa balahibo ni Aling Juliet. Yung mga naririnig mo, sabi niya sa labas. Sabi niya. Pero hindi Feeling ko may ganito yung ano. May ganyan yung siya kaagad. ano Ang niya. ano niya. Ano man ang naririnig mo sa labas, sabi niya, totoo yun. Sabi niya. Ngayon, sabi niya, kaya lang, sabi niya, hindi ko kagustuhan yan. Ano, Or minsan minsan parang part na lang ng tradition yan. Pero 'di ba kung totoo yung aswang na ganon, katulad ng sinasabi ko na yun, 1998 pa to. Anong year na ngayon? Wala pang evidence. wala akong magagawa. Sabi niya, kung lalo na kung sinusumpong kami, hindi kami nakakakilala ng kamag-anak. Sabi niya, At dahil sa takot, hindi na siya nakapagsalita. dahil para na akong barado ng lalamunan ko, na-nervyos na ako eh. Yun, hanggang mayroong pumara na Tsaka yung may alimango na yun. Anong nun? Anong connect nun sa storya ni ate? nakikisakay. So tumahimik na ako, tumahimik na rin siya. Natatandaan ko po na may nakapagsabi sa amin na ang alimango pala kapag inilagay mo sa ilalim o sa silong ng bahay ng isang aswang Oh. ay pwedeng ikamatay ng aswang. O bakit hindi namatay yon kung aswang nga? Naglagay pala ng alimango sa ilalim. Pero hindi lang ito ang kinumpirma sa mga hinala kay Aling Magdalena. Dahil sa mismong panayam po ng MGB noon, pinahiwatig niya ang katotohanan sa kanyang pagkatao. Tingnan natin. Nang matunto ng grupo ng MGB kasama si Ka Emong ang bahay ni Magdalena, ay kinumbisi namin ito Kaemong, ito yung OG na ng manggagamo. mga kapanayam upang linawin kung totoo bang sila'y may lahing aswang. Kung alam ng mga manggagamot na ako may sakit na ganyan, sigurado magpapagamot ako. Pero kung ako papasabihin sa akin na ako'y nag-aswang o na sa mga hayop, naging aso, naging pusa, di ko rin naramdaman na ganun ako. Feeling ko hindi naman talaga siya umamin. Kasi hindi niya rin naman alam eh. Siguro na misinterpret lang ni ate yon habang kausap niya. Pinagbibintangan nila akong aswang. Nung sinasabi nag-transfer, hindi ko naman nararamdaman. Feeling ko may miscommunication ito eh. Di ba, men? Hindi ko nararamdaman na ganun ako. Ano kaya ang ibig sabihin Di noon? ba? Masyadong vague yung term or ambiguous ba? Yun ba ang right term? Hindi niya naman na siguro sinasabi nila aswang ako kung mag-transfer hindi ko naman nararamdaman na aswang ako. Siguro sinabi sa kanya nung tsahe niya, not directly na inaamin. Magdalena, Kung ako magiging pusa nga, hindi ko alam. Di ba? Vague yung term ni ate eh. Parang nagkaroon lang ng assume na umamin sa kanya. Hindi ko alam na magiging pusa ako, magiging aso ako. malakas naman ang kutob ni Ka Emong na may kakaibang itinatago nga si Magdalena. Alam mo, ang sulyap na patago at lalong palihim na pag hindi ka nakatingin, ang titik siya ay matalas. Pero pag humarap ka, nakangiti. Base po May mga ganyan akong na-encounter sa sa mga narinig ninyong salaysay, kayo na po ang humusga. For me, hindi. For me, hindi talaga. Wala rin namang napatunayan dito sa video na to eh. Unang-una, na-connect naman natin na yung na-experience ni ate is sleep paralysis. Signs and symptoms ng sleep paralysis yon. Tuwing may mangyayaring event na ganon, palaging patulog na siya. Palaging nasa kama siya. Okay lang sana kung may account siya na
na let's say naglalakad siya at nakita niya yung matandang babae na yon na naging ahas or naging pusa, 'di ba? Pero ano paraging nangyayari yon pagka matutulog na siya. Ayan, tinake note ko. Every time na nung unang nangyari yon, may nakita siya, nilagnat pa siya. Tapos nakahiga. Pwede kang mag-hallucinate kasi noon, lalo na pag mataas ang lagnat mo. Pangalawa, yung may nakita siyang babae, old hag syndrome yun eh. Isa sa mga symptoms ng sleep paralysis yun na may nakikita ka. Sa ibang bansa nga, nakikita doon yung lalaki naman na pang magician na sombrero. 'Di ba? Tapos yung naglakad ng 12 kilometers, hindi naman naglakad ng 12 kilometers kasi sumakay naman sa kanya. Tapos, 'di ba, mapanganib daw sa aswang yung naglagay ng alimango sa ilalim ng bahay, sa silong ng bahay. Wala, hindi naman yung sinanay eh. Nung naglagay siya ng ng alimango eh. Tapos yung sinabi niya na umamin yung tiyahin niya, hindi naman pag-amin yon, parang siguro kahit sinanay mismo naguguluhan din sa sarili niya na hindi ko alam kung mag-transfer man ako, wala akong nararamdaman eh. 'Di ba? Hindi niya kino-confirm, hindi niya dinideny. Dahil siguro nagkaroon din siya ng crisis sa sarili niya na ano ba talaga, aswang ba talaga ka? Ako hindi eh, kasi hindi ko naman nararamdaman na ako yung nagtatransform eh. 'Di ba? Parang miscommunication yung nangyari. For me, hindi ito case ng aswang. Hindi siya case ng aswang. Dahil kung case ng aswang yan, men, unang-una, ABS-CBN na nakapunta doon, threat yan sa buong bayan eh. Bakit hindi nyo i-inform yan sa sa local government? At kahit man lang i-monitor si nanay doon. Kasi aswang yun eh. Pwede makabiktima yun eh. 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko, ito ang nire-reactan ko lang dito ay yung video. Video lang po ang nire-reactan ko dito. Ngayon, kung meron pang mas may specific na kasi ito talaga, yung napanood natin, lang he said, she said lang to eh. Hindi ito concrete eh. Kayo ba, na kontento kayo dun sa salaysay na yan ay aswang na talaga? Hindi nga nakita sa video na nag-transform eh. Kahit yung mismong matanda in-interview, hindi rin niya malaman sa sarili niya, aswang ba talaga siya o hindi. 'Di ba? Pero sige, pasa pa kayo, baka meron documentary dyan or na pwede natin mapag-usapan, mga kababayan ko. So, yan lang po muna. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye.